Hello everyone, 안녕하세요. My name is Miles Lee. For today, we have a new Korean lesson. So in Korea, kapag ang mga words ay nagtatapos sa da, like for example, 크다, 작다, and 좋다. So these are verbs in Korea. So to be big, to be small, and to be good. So para magamit natin ang mga ito as adjectives, we are going to change these verbs to adjectives. At paano natin yun gagawin? So for example, the word is 크다. It means to be big. So ida-drop natin ang da, remove da, and then k, ang matitira ay k. So ang pinaka-ending ng stem ay vowel, the u. So in this case, we are just going to attach niyun. So ang k ay magiging kun. So if we are going to use kun in a phrase, like for example, a big house, 큰 집, 큰 집. So kapag naman ang ending ng stem ay consonant, like for example, 작다, 작다. So if we drop da, magiging jak, jak. And ang pinaka-ending ng stem ay k sound. So ang i-add naman natin is un. So magiging 작은, 작은, 작은 집, small house. So kapag naman gagamitin na natin itong phrase na ito sa isang sentence, idudugtong lang natin ang 있어요 or 없어요. So meaning mayroon or wala. For example, there is a big house. 큰 집이 있어요. So we are also attaching the iga plus 있어요 at makakabuo na tayo ng isang sentence like 큰 집이 있어요. 작은 집이 있어요. Or kapag wala, 없어요. So another example is 좋다. 좋다, it means to be good. So drop the da and then ang pinaka-last ng stem ay consonant. So the hyut. So idudugtong natin ay un. So 좋은, 좋은. For example, 좋은, good friend. I have a good friend or you have a good friend. So it doesn't matter. 좋은 친구가 있어요. So this time, makikita natin na doon sa jeep kanina, ang ending ng jeep ay consonant, so ang inattach natin ay e. So, kaya ang sinabi natin is 큰 집이 있어요. So now, 친구, ang pinaka-ending is u. So ito ay vowel. So, 좋은 친구가 있어요. 좋은 친구가 있어요. 큰 집이 있어요. 큰 집이 없어요. Kapag wala, 좋은 친구가 있어요. 좋은 친구가 없어요. So, dyan po nagtatapos ang ating lesson at asahan niyo po ang susunod pa nating mga lesson. Bye for now!